Ano ang kahalagahan na malaman natin ang ating Diyos ay hindi nagbabago? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Sister Salvacion Jean Osian, Kenzie Etrius, and Mary Ann Rivera. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At namimiss na namin kayo, Ate Jean. Now, yung ating topic po ngayong araw ay unchangeableness. God's immutability means He never changes in being, attributes, purpose, or promises. He is the same yesterday, today, and forever. God's character remains constant. This assures believers that His word, covenant, and saving purposes stand firm. While creation shifts and fades, God is the eternal rock and refuge who secures our confidence. Sabi po sa Numbers 23:19, God is not human that He should lie, nor a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Sa Tagalog po, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Napakaganda po ng verse na ito mga kapatid, kasi yung Diyos natin, hindi siya katulad ng tao na pabago-bago ang isip, topakin, at hindi maaasahan. Ang Diyos pag nagsalita, tutuparin niya. Pag nangako, sigurado gagawin niya. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God's word is trustworthy. Yung unchangeableness ng Diyos, ibig sabihin ang Diyos ay hindi nagbabago. He is immutable. Hindi siya nag-mutate. Kaya ang ganda ng salitang immutable pag sinabi nating nag-mutate, alam mo yung mga bacteria, germs, virus, nag-mutate. Nagiging harmful. Sometimes, yung COVID, diba? Mutation yun eh. Now, yung Diyos natin hindi nag-mutate, immutable siya. Hindi siya nagbabago. So, ganun din po yung kanyang mga salita. God's word is trustworthy. Mapapagkatiwalaan. You can rely on God's word. Ang problema po sa mga tao, hindi mapagkatiwalaan ng salita ng tao. Kaya nga sinasabi ng ilan, na promises are made to be broken. Kasi nga, pag nagsalita ang tao, nangako, kadalasan na papako, na bibigo. Pero yung salita ng Diyos talaga, trustworthy. Kaya yung maganda rin point natin, yung pangalawa, God's promise is sure. Now, when it comes to God's word, yung pagiging trustworthy ng salita ng Diyos, ito po ang ibig sabihin po nito, maaasahan. You can rely on God's word. Kaya po napakagandang habit na nagbabasa tayo ng Biblia, inuunawa natin ang sinasabi ng Biblia, kasi nakikita natin ano ba talaga sinasabi ng salita ng Diyos. At habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, lumalago tayo sa ating pananampalataya. At the same time, mas nagiging panatag tayo sa buhay. Alam niyo po, pag ang isang Kristiyano ay tumagal na, yung lumago na bilang Kristiyano, mas nagiging panatag sa buhay. Bakit? Kasi natututunan ng magtiwala sa salita ng Diyos. Kasi nga, yung salita ng Diyos ay trustworthy, mapapagkatiwalaan. Kaya natututunan nating mag-relax na, no? Kasi tiwala na tayo, buo na yung tiwala natin sa Diyos. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo rin siya kilala, hindi mo rin alam yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, lagi kang nababagabag, no? Alam mo yung isang tao, isang asawa o isang anak, pag walang tiwala sa tatay or sa nanay, walang tiwala sa ibang tao, laging nababagabag, no? Let's say, meron kang asawa, yung asawa mo hindi mapagkatiwalaan, hindi mo alam kung manchisiks o hindi, no? Lagi ka napaparanoid pag hindi umuwi ng maaga. Bakit? Kasi hindi mo mapagkatiwalaan eh. Pero pag sinabi ng asawa mo na, hindi ko gagawin yan, at nagtitiwala ka sa asawa mo, kahit pa 2 araw na hindi umuwi yan, basta alam mo kung saan, nagpaalam naman,
panatag ka. Ganun din po sa ating Diyos eh. The more you understand who God is, the more you read His Bible, His Word, habang lumalago ka sa pagkakilala sa Diyos, mas nagiging panatag ka kasi nagiging buo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Remember this mga kapatid, God's Word is trustworthy. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, ang Kanyang salita rin ay hindi nagbabago. Point number 2. God's promise is sure. Ang mga pangako ng Diyos ay sigurado. Kaya sabi po ng verse natin, God is not human that He should lie, nor a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Nangangako ba yung Diyos at hindi niya tutuparin? Ang isang karakter ng Diyos na pinaka na-appreciate ko yung pagiging faithful ng Diyos. Pag sinabi nating faithful, siya yung pag may sinabi siya, may pinangako siya, sisiguraduhin niya na tutuparin niya yun. At sa Bible po, wala pong pinangako ang Diyos na hindi niya tinupad sa mga taong pinangakuan niya. Kaya magbasa ka ng Bible, from Genesis to Revelation, you can see all the promises of God at wala siyang pinangakuan kahit na sino na hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Because God is faithful to His promises. Kaya nga mga kapatid, basahin natin yung Biblia, tingnan natin ano yung mga pangako ng Diyos na applicable sa atin. Pag binasa natin context, naunawaan natin, makikita natin yung mga promises ng Diyos, mga principles ng Diyos na nasa Biblia na pwede nating angkinin bilang pangako ng Diyos sa atin. At doon, makikita natin na kapag inangkin natin, basta angko pa, tamang interpretation, inangkin natin yung mga pangako ng Diyos, may experience natin, mararanasan natin na totoo nga, ang Diyos ay pag nangako, ay tinutupad niya yung kanyang mga pangako. Ito po ay rhetorical question. Ibig sabihin, obvious yung sagot. Does He promise and not fulfill? Nangangako ba siya at hindi niya tinutupad? So it's a question. Pero at the same time, it's rhetorical. Ibig sabihin, obvious yung sagot. Pag nangako ang Diyos, tinutupad niya. Pangatlo po, God's character is consistent. Yung character po ng Diyos, hindi nagbabago. Sabi nga po sa Hebrews 13:8, ito po ay patungkol sa ating Panginoon Jesucristo, Jesus Christ is the same. Napakasarap po, no? Isipin. Kung sino yung Jesus long time ago, 2,000 years ago, kung paano siya na-experience ng mga disciples, kung ano yung mga katangian na inihayag niya sa mga disciples, siya pa rin yun ngayon. At yung Diyos po natin, kung paano inihayag yung kanyang sarili sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, sa panahon ni Moses, sa panahon ng mga Israelita, sa panahon nila Haring David, siya pa rin yung Diyos natin ngayon. Hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday and today. So kung ano siya kahapon, ganun pa rin ngayon, and forever. Ganun pa rin siya bukas. Yung character ng Diyos, yung nature ng Diyos, hindi nagbabago. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos natin ay lubusang mapapagkatiwalaan. Kung yung asawa mo nagbago na, dating sweet ngayon, hindi na. Dating pinagluluto ka, ngayon hindi na. Dating, thoughtful, maalalahanin, ngayon hindi ka na naaalala. Sa tao nangyayari yun, pero sa Diyos, hindi mangyayari yon. Sapagkat ang Diyos, ang mga katangian ng Diyos, ang karakter ng Diyos, hindi nagbabago. Once na minahal ka ng Diyos, forever kanyang mamahalin at ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi kagaya ng ex mo. Diba? Hindi ka na mahal. Peace tayo, peace. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, read and understand God's will in the Bible. Basahin po natin at unawain ang kalooban ng Diyos sa Biblia. Dahil yung kalooban ng Diyos hindi nagbabago. Yung plano ng Diyos hindi nagbabago. Yung mga kagustuhan ng Diyos, makapagpasaya sa Diyos, hindi nagbabago. At ang salita ng Diyos ay hindi rin nagbabago. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall. So nilarawan dito yung, kumbaga inihambing yung Biblia sa lahat ng bagay sa mundo parang mga damo na nalalanta, natutuyo, at yung mga bulaklak or nalalanta,
Pero, sabi dito, but the word of God endures forever. Meaning to say, lahat ng bagay nagbabago. Pero ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Mapapagkatiwalaan. Kaya maganda magbasa ng Bible eh. Kasi lahat ng mababasa mo dyan, reliable, trustworthy. Point number 2, rely on God's sovereign plan and promises. Pag sinabi natin rely, talagang manangan, panghawakan, yung sovereign plan. Pag sinabi nating sovereign, gusto ko yung kung meron na ako mga favorite words, isa to, yung sovereign. Kasi yung sovereign, kasi ano yun ito yung nagpapakumbaba ka sa Panginoon kasi siya yung makapangyarihan sa lahat. At sinasabi mo sa Panginoon, Lord, discretion nyo na yan. Pag sinabing discretion, nasa decision nyo na yan. Basta ako, susunod ako sa inyo kahit anong mangyari. Kahit ano pang desisyon, kahit ano pang plano ninyo, I will continue I will continue to serve you. Magpapatuloy ako sa paglilingkod sa inyo. Rely on God's sovereign plan and promises. Ang Diyos po ay maraming mga pangako sa Biblia. Marami po mga principles sa Bible na pag inaral nating mabuti, applicable talaga sa atin na pwede nating panghawakan bilang pangako ng Diyos sa atin. So, kailangan lang talaga nating manangan. Ibig sabihin, magtiwala at ibigay sa Panginoon. No? Yung, kung meron man tayong mga pagsubok, suliranin sa buhay, bigay mo lahat sa Panginoon yon. Tapos ang kunin mo sa Panginoon yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako at yun yung panghawakan natin. Kahit naandun tayo sa kadiliman, kahit anong nangyari sa buhay natin, basta hawak-hawak natin yung mga pangako ng Diyos, hindi yan mapapako. Gagawin ng Diyos ang kanyang mga pinangako sa kanyang mga salita. Point number 3 po, rest in God's constant nature and character. Yung nature po ng Diyos, unchanging, hindi nagbabago. Yung character ng Diyos, hindi nagbabago. So, anong gagawin natin ngayon? We can rest in God's unchanging nature. Alam niyo po, kapag ang partner mo, asawa mo, no, pabago-bago ng isip, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan eh. Kasi, okay, mahal niya ako ngayon, pero baka bukas hindi na, no? Okay, sweet kami ngayon, pero baka dumating yung time, hindi niya na ako, hindi niya na ako type. Hindi na siya maging sweet sa akin. Or, okay kami ngayon, pero baka dumating yung time, iwan niya ako, no? Kapag pabago-bago yung isang tao, yung mahal mo sa buhay, yung asawa mo, for example, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Hindi ka magkakaroon ng kapanatagan. You cannot rest. Wala kang kapahingahan. Lagi kang paranoid, lagi kang nag-iisip, ano bang mangyayari sa amin in the future. Pero sa ating Diyos po, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya magkakaroon ka talaga ng kapahingahan eh. Lord, minahal mo ako ngayon. I know tomorrow, mahal mo pa rin ako. I know the next day after 1 year, 2 years, you still love me. And I know for eternity, you will continue to love me and nothing will change. Walang magbabago sa pag-ibig ng Diyos. In fact, wala kang kayang gawin para pakontiin ang pag-ibig ng Diyos para sa'yo. Wala kang kayang gawin para pababain, yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, para pakontiin, para paliitin. You can't do anything. Yung pagmamahal sa'yo ng Diyos, perfect. No? Wala ka nang kayang gawin para maapektuhan yan at baguhin niya pa. Ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, consistent. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin, ang habag ng Diyos sa atin, ang biyaya ng Diyos sa atin, consistent. At, our God is gracious, and because we are in Christ Jesus, nothing will change for eternity. Now, para po sa ating discussion, how can we practically rest in God's promises and faithfulness? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, I praise you because you are my rock and my refuge. You are my strong foundation in whom I will not be shaken. I believe in your promises
I rely on your words. I rest in your love, goodness, and faithfulness. I put my trust in you because you are the God who does not change. You are the same yesterday, today, and forever. I praise you and honor you. You are my God, and I am your servant. I love you, Lord. Please bless me today and make me productive and successful. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. I hope mayroon po kayo natutunan. Kung meron po man, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.